Amen. Purihin po ang Diyos sa umagang ito. Mga kapatid, tayo po muna ay sumandaling manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, pinapasalamatan, O Diyos, sa buhay at kalakasan na ipinagkaloob mo sa amin sa buong magdamag. Salamat po, O Diyos, at kami po iyong iningatan at humingi po kami ng kapatawaran, anuman po ang aming pong mga nagawa. Ito man ay sa kaisipan at maging sa aming kapwa. Salamat, Panginoon, tinataas ka namin, pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Magandang umaga mga kapatid, magandang umaga Pilipinas. Ako po ang inyong lingkod, Brother Joel Brasal. Ngayon pong araw ng Biyernes, 19 na sa buwan ng Marso. Yan. Happy weekend po sa inyong lahat. Dahil sa Friday po ngayon, sa mga may pasok, ngayon po ay huling araw ng work. Uling araw ng trabaho, mga kapatid, kaya po gising-gising na po dahil alas 8 na po ng umaga at tayo po ay wag malate sa trabaho, no? So salamat sa Panginoon at abang tayo ay nagre-ready sa ating pagpasok sa trabaho, yung mga nasa tanggapan na ay tayo po ay makinig, manood dito po sa ating Good Morning Philippines, sa ating YouTube channel at maging sa Facebook, mga kapatid. Amen. Purihin ang Diyos at ipapaabot natin yung mabuting balita, no? Yung ating mabuting balita, ang pag-aaral na salita ng Diyos at siyempre yung ating update po sa binabantayan natin na patuloy na pagtaas ng COVID-19. Amen. Unahin natin ang salita ng Diyos, 1 Corinthians chapter 16. Verse 13 and 14. So dalawang verse lang po ang ating dalawang verse lang po ang ating hahanapin. 'Yon. At napakahalaga mga kapatid na mapag-aralan natin itong mensaheng ito. Usually kagabi ito po yung aming pinag-aralan na kailangan ko rin pong ibahagi sa inyo. No? Kailangan ko rin pong ibahagi. So mababasa po ninyo ito kung kayo po ay may mga Biblia sa 1 Corinthians chapter 16 verse 13 and 14. Napakaganda nito mga kapatid. Yan, napakaganda nito at kung ready na si Mami, sabi mo sa akin. 1 Corinthians chapter 16 verse 13 and 14. So 13 muna tayo. 13. Magsipag-ingat kayo. Amen. Mga Okay. Amen. Yan. Sabi po ng Panginoon, magsipag-ingat kayo mga pagpakatibay kayo. Yun, magpakatibay. Magsipag-ingat kayo, mga pagsikatibay kayo sa pananampalataya, kaya't mga Amen. Okay. Sabi po dito, abang pinaredy ni Mami Glo, magsipaghanda kayo at magpakatatag. Amen. Sabi po ng verse 13. Yan. Ang ibig po sabihin dito mga kapatid, ng magsipaghanda tayo mga kapatid. At magpakatatag. Ang pinatutungkulan po dito, yung tibay natin sa mga pagsubok, yung tibay natin maging handa tayo, 'di ba? Yung mga sundalo, no? In example po namin ito sa mga sundalo na susubok sa labanan, no? Na ang sundalo hindi pwedeng walang baril. At kung may baril man, hindi pwedeng walang bala, no? Kailangan lagi siya nakahanda na anytime na umatake ang kalaban, kailangan nakahanda siya. Alam niyo po mga kapatid, sa panahon po ngayon ay talagang umaatake po si Satanas. Amen. Lalong-lalo na nakikita natin sa mga balita, sa mga news,
nakikita natin. Ano ba nangyayari ngayon? Yun. Okay na. Okay. Okay. Sige, basa uli. Okay. First Corinthians chapter 16 verse 13. Magbantay kayo. Amen. Tumayo ng matatag sa pananampalataya. Oh, amen. Praise God. Magpakalalaki kayo. Maging malakas. Verse 14. Hayaan ang lahat ng inyong mga bagay ay magawa ng may pag-ibig ng Diyos. Amen. So sa verse 13 mga kapatid, nakikita dito, sabi niya magsipaghanda kayo. At magsipaghanda, magpakatatag at maging alerto ka kapatid. Dahil hindi mo alam na inaatake ka ng kalabanan. Sabi ko nga po sa inyo yung mga nangyayari ngayon ay dito natin masusukat yung ating pananampalataya. Amen. Dito natin masusukat, may pananampalataya ba tayo? Malakas ba yung ating pananampalataya? Ngayon, kung hindi malakas ang ating pananampalataya, dahil nararanasan mo yung mga pagsubok, yung mga pag-uusig, yung nararanasan mo problema sa COVID-19, wala ka nang makain, kung mahina ang iyong pananampalataya at hindi ka matatag, ay susuko ka na kapatid. Sa kawalan mo ng trabaho at sa kawalan mo ng hanap buhay ay susuko ka na kapatid, magpapakamatay ka na. Kaya sabi po ng Biblia sa 1 Corinthians 16 verse 13, sabi niya ay magsipaghanda kayo. Magsipaghanda tayo dahil mas marami pang mangyayari. No? Marami pang mangyayari, marami pang magaganap sa buhay natin. Maraming pagsubok na darating at maraming mga kaganapan na kailangang maging handa tayo mga kapatid. At ito, sa verse 14, sabi niya, magpakatapang tayo. Magpakatapang. Kung sa lalaki, magpakalalaki tayo. Amen. Magpakatapang tayo at gawin natin ito na may pag-ibig o may pagmamahal sa atin. Sa ating pong ginagawa. Amen. Ibig sabihin na magpakatapang. Hindi naman sabing matapang ka. Hindi po. Matapang ka, kaya mong harapin ang lahat ng pagsubok. Kaya mong harapin ang lahat ng mga nangyayari sa iyo. Kaya mong harapin ang mga pagsubok na nangyayari sa buhay mo bilang isang Kristiyano. Sabi ko nga po, di ba? Lumalaganap itong mga pangyayari sa atin. So nandiyan po yung mga panggigipit. So itingnan po naman natin, di ba? Kapag lumabas ka, hindi pwedeng walang face mask. Hindi pwedeng walang face shield. Yun, sa mga gathering, sa mga gawain, ito po, mayroon tayong mga nababalitaan na may mga nagsara ng kanilang gawain. May mga nagsara ng mga pagsimba, yung mga pananambahan. Bakit po? Dahil natatakot po sila na mahuli o kaya naman pagkahawaan dito po sa umiiral na pagtaas ng COVID-19. Isa po ito sa mga panggigipit sa ating espiritual mga kapatid, na kung wala kang pananampalataya ay maniniwala ka sa kanila. Sige, magsara tayo, baka tayo ulihin. Magsara tayo, baka tayo mahawaan ng COVID-19. Kung hilaw ang iyong pananampalataya, ay ganun po ang mangyayari mga kapatid. Dadalihin tayo sa isang panggigipit. Samantalang kung matapang tayo, no, matatag tayo, napakatatag ng ating pananampalataya, kailanman ay hindi ho tayo pwedeng gipitin ni Satanas. Ganun po ang nangyayari ngayon mga kapatid. Lalo na't nabalitaan natin kagabi na posibleng muling ano bang ginamit na termino na yun, yung sa Singapore? Circuit breakdown. Circuit breakdown. Pinaganda lang po. Pero ECQ po yon mga kapatid. No, ECQ po yon. Muli pag inilagay po sa ganon, di patay na naman. Patay na naman yung ating mga kabuhayan. No? Patay na naman yung ating mga hanap buhay. Patay na naman yung ating mga gawain sa Panginoon. Wala na naman po yon mga kapatid. No? So yun po yung paggipit. Yun po yung paggipit. At posibleng maging mandatory yung vaccination. Yan po yung panggigipit sa atin ni Satanas. No? Kapag ganun po yung panggigipit sa atin, kapag wala kang pananampalataya, no? Kapag wala kang pananampalataya at hindi ka matatag sa iyong pananampalataya, yun po ang mangyayari mga kapatid, ikaw ay bibigay. Kaya mga kapatid,
Tandaan po natin sa umagang ito ang ating binasa sa 1 Corinthians chapter 16 verse 13 and 14. Una, sabi po ng verse 13, maging handa tayo. Yon, maging handa tayo. 'Di ba? Kapag may mga babala, kailangan lagi tayo nakahanda. Ganon din po 'yan mga kapatid, maging handa po tayo. At sa verse 14, sabi po niya, tayo ay magpakatapang at gawin natin ito ng may pagmamahal. Amen. Tandaan po natin 'yan at salamat sa Diyos sa pagkakabasa ng salita. Salamat sa Diyos sa pakikinig kapatid. Nawa itong pagbulay-bulayan at maging kapakipakinabang ang ating ginagawa tuwing umaga. Kapatid, na lagi mong tatandaan na itong ginagawa natin ay hindi isang relihiyon, hindi pangungumbinsi ng isang relihiyon, kundi ginagawa natin to kapatid upang patuloy nating palakasin ang ating pong mga kapatid sa pananampalataya at tayo ay maghikayat na kailangan nating manalig sa Panginoon sa ganito pong mga kaganapan ay kailangan po natin ng Panginoon mga kapatid. Amen. Okay, dakuan na po natin yung ating mga balita ngayon. Ito nga po, yung binabanggit po natin kanina ay maaari pong magkaroon ng circuit breakdown. Ayon po ito sa pamahalaan kung hindi po maaagapan ang patuloy na pagtaas ng COVID-19. Alam nyo po kahapon kung ilan po ang kaso ng COVID-19 mga kapatid na tumaas. Nasa 5,230. No? Kung hindi po ako nagkakamali, tama ba yan, 5,230 ang confirmed cases kahapon na tumaas. Kaya sa kabuuan mga kapatid, no? Ibigay muna ni Mami Glo yung kabuuan bago tayo magtuloy-tuloy, no? Nasa 5,000 mahigit 200. Ito pong pumasok na kaso. So kung hindi po ito maaagapan at lagi pong ganito, kinuwenta ko nga po sa inyo yung 4,000 lang 4,000 mas matindi po yon. So ang paraan po ng gobyerno, pinaganda lang po ang termino, circuit breakdown, pinaganda lang po ang termino nito, pero ECQ po ito mga kapatid. Okay, update na po tayo. Ito na po yung kabuuang confirmation. 640,000 kalaki. 984. 5,200 plus ang pumasok. Ayun, ito po, dito po muna tayo sa, mamaya na po tayo sa namatay. Dito muna tayo sa recovery. 561,000. 561,000. 530. 530. 430 nung naka-recover. So, okay, medyo mataas-taas po yung recovery. At, siyam ba yung namatay? Tama? Ito po, yung kabuuan ng namatay. 12,887. 12,887. 21 ang namatay. 21 ang namatay. Okay. Salamat sa Panginoon. At pag-pray po natin itong mga ganitong kaganapan. No? So, ayon nga po sa pamahalaan ay posible pong magkaroon ng circuit breakdown o yung gagayahin po yung sa Singapore dahil sa patuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19. At sa iba pang balita mga kapatid ay pinababawi po ni Secretary Francisco Duque ito pong mga bakuna na ibinigay sa iba't ibang mga probinsya na mababa ang kaso ng COVID-19. Ito daw po ay matapos na kapusin ang National Capital Region sa pagbabakuna. Una na nga po dito ay diniklara po ni Marikina City Mayor Marcy Chodoro na hindi po sila makapagsagawa ng bakuna dahil po sa kakapusan. So may mga health worker po na hindi nabakunahan. So payag po ni Mayor Marcy Chodoro na magkaroon po ng karagdagang bakuna para maituloy yung vaccination sa kanilang lugar. Ayon naman kay Mayor Joy Belmonte mga kapatid na so may panawagan dito si Mayor Joy Belmonte na sabi nga po dito sa Metro Manila, kung wala naman sapat na vaccination pa, ay dapat hindi mo na sinasabi na may bakuna, no? Kasi kung talagang bitin, ano nga gagawin mga kapatid, no? Maging umaangal din, maging itong si Quezon City Mayor Joy Belmonte dahil sa kakapusan din ng bakuna sa lungsod ng Quezon. Alam niyo po sa Quezon City na naman ang nangungunang pinakamataas na kaso ng COVID-19 mga kapatid. Yan.
At sabi nga po ni Secretary Francisco Duque na yung mga ibinigay doon sa mga probinsyang mabababa ang kaso ng COVID-19 ay babawiin muna at muling ibabalik sa Metro Manila para mabakunahan ang mas maraming Pilipino dito sa Metro Manila na matataas ang kaso ng COVID-19, mga kapatid. At sa uling balita natin ay magkakaroon po ng mga requirements dito po sa paghihigpit, no? Dahil malapit na nga po yung tinatawag na Holy Week o yung tinatawag na Semana Santa, ay magkakaroon po ng mga requirements. Ano ito? Ano-ano po ito, no? So hihigpitan daw po ng gusto ang uwi sa mga probinsya ng posibleng magbakasyon, mga kapatid, sa panahon ng Holy Week. Yan po ang ating mga balita po ngayong araw, no? Na maring napanood nyo na at mapapanood nyo pa sa mga balita. At syempre, dito po sa ating Joel Brazal YouTube channel. Kaya tutok po kayo, patuloy kayong mag-subscribe, patuloy kayong mag-like, mag-share, mag-comment, mga kapatid. At syempre, ipollow din po ninyo ako sa aking Joel Brazal Facebook page, mga kapatid. Amen. At eto na. Tayo muna ay bumati bago tayo manalangin. Ha? Ano po ating mga batiin, mga kapatid? Ito, mga batiin natin yung mga pinapadala natin ng ating YouTube video. Yan. Rapid Tool po in action. Ito pong Wanted sa radyo na inyo pong mapapanood tuwing alas 2 ng hapon hanggang alas 4 ng hapon. Yan. Rapid Tool po in action at Wanted sa radyo, mga kapatid. Siyempre, Amazing Gadget for Visually Impaired. VIP Bulag Tambayan natin to. Himig ng Lahi. Yan, binabati po natin, mga kapatid. At ang DJC Laundry Shop, di kalidad, garantisado, mabango ang laba. Punta po kayo dito kay Mami Glo. Ang DJC Laundry Shop, open po ng 8 a.m. to 6 p.m. mga kapatid. Di kalidad, garantisado, sulit, mabango ang laba ng DJC Laundry Shop, mga kapatid. Samantala, nangihina ba ang inyong immune system? Aba, kailangan natin palakasin ang ating immune system, mga kapatid. Maghimuhin. Ang himuhin ay atid sa inyo ng Atomy Philippines. Ang Atomy Philippines ay kanilang produkto ay himuhin o pagpapalakas ng resistensya sa ating immune system. Ang himuhin, ito po ay makikita po ninyo, no? Atomy Philippines, mga kapatid. Makikita po ninyo sa kanilang website, sa kanilang Facebook page. Makikita po ninyo ito, Atomy Philippines. At maaari po kayong kumita, maaari din po kayong makapaghanap buhay dito sa Atomy Philippines. Hanapin din po ang Facebook page ni Sister Marie Abelia Carinan para po sa karagdagang impormasyon ng Atomy Philippines. Atomy Philippines at your service, mga kapatid. Okay, tayo na po isumandaling manalangin. So sabi ko nga po kanina, oh Lord, ang sandata po natin, kapatid, ang sandata natin, no? Ang sandata natin walang iba kung hindi si Lord. Ang panalangin, ang patuloy na paglapit sa Panginoon nating tagapagligtas. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, pinapasalamatan Panginoon. Lord, maraming salamat sa iyong mga salita na aming binasa ngayong pong umaga, Panginoon. Nilalapit po namin sa iyo, O Diyos, ang aming pong bansa. Sa panguna po ng aming Pangulo, President Roa Rodrigo Duterte, ang aming Vice Presidente Leni Robredo, at iba pa pong mga leader ng aming bansa, Panginoon. Patuloy mo pong pagpalain, patuloy mo pong pasaganahin ang aming pong bansa, at patuloy mo po, Panginoon, na iunat ang iyong mga kamay sa mga frontliner na nagpupursige, Panginoon, para malabanan po ang virus na ito. Maging sa mga may sakit, Panginoon, hinihiling namin, Ama, na ingatan mo at bigyan mo po ng kagalingan. Iunat mo po yung mapagpalang kamay sa mga may karamdaman, may sakit, anumang klaseng sakit, sakit sa puso, COVID-19, arthritis, high blood, cancer, anumang klaseng sakit, Panginoon. Lord, wala po itong karapatang manahan sa katawan ng iyong mga anak, Panginoon. In the name of Jesus, pinapalayas po namin ito, Panginoon. Maraming salamat, O God. Ang lahat po ng ito, Panginoon, ay tanging sa iyo lamang. At ingatan mo rin po ang aming mga kamay na siyang ginagamit sa paghahanap buhay. Thank you, Lord, sa pangalan ni Jesus, na aming tagapagligtas. Amen. Amen and amen. Maraming salamat, kapatid. Hanggang bukas na muli, araw na Sabado. Ako po ang inyong lingkod, Brother Joel Brazal.
Yon, subscribe na po sa ating Joel Brazal YouTube channel. I-open lamang inyong notification, no? Press button para po sa ating subscribe at kailangan naka-open ang inyong notification para makakakuha po kayo ng mga bagong update ng ating pong video sa ating YouTube channel. Maraming salamat. Magandang umaga kapatid. Ingat. Magandang umaga Pilipinas.